Noong unang panahon, habang dumarami ang mga tao at nagkakaroon ng mga anak na babae, ang mundo ay bata pa, tahimik, buhay na buhay at hindi pa nadudungisan ng ingay ng mga darating na panahon. Ang kalikasan ay sagana, ngunit may kadilimang unti-unting sumisibol sa puso ng sangkatauhan. Ito'y panahong matagal nang lumipas, bahagyang nabanggit sa sinaunang mga sulatin, ngunit naaalala dahil sa aninong iniwan nito sa buong sangnilikha. Sa panahon ni Jared, isa sa mga ninuno ni Noe, may nangyaring kakaiba sa mga kalangitan. Habang patuloy na lumalaganap ang sangkatauhan at isinisilang ang mga babae sa buong lupa, napansin ng makapangyarihang nilalang mula sa langit na tinatawag na mga anak ng Diyos ang kagandahan ng mga babaeng tao. Dahil sa pagnanasa, pinili nilang pakasalan ang sinumang nais nila. Ang mga nilalang na ito, kilala rin bilang mga tagapagmatsid, ay isinugo upang gabayan at pagmasdan ang sangkatauhan. Ngunit sa halip na magbantay lang, nabighani sila sa kanilang nakita. Tinipon ng kanilang pinuno na si Semjaza ang iba pa sa isang malawak na kapatagan malapit sa bundok Hermon. Doon, binalaan niya sila tungkol sa magiging kapalit ng kanilang gagawin. Natatakot akong ako lang ang tumuloy nito, anya. At ako ang masisisi kapag tinalikuran ninyo ako. Ngunit nagkaisa ang iba pang mga anghel at sumagot ng sabay-sabay. Tayo'y magsumpaan, sabi nila. Pagsumpaan nating lahat na sabay-sabay tayong kikilos at walang aatras. Kaya bumaba sila sa lupa. Nang lumapat ang kanilang mga paa sa lupa, yumanig ang daigdig. Ang kanilang anyo ay maningning at kakaiba. Hindi pa kailanman nakita ng mga tao ang ganong itsura. Namangha ang mga tao at hindi nila maunawaan kung ano ang nasa kanilang harapan. Pagdating nila, pinakasalan ng mga tagapagmatsid ang mga babae at ibinahagi ang kaalamang dati itinago sa langit. Nagkaanak sila, ngunit ang mga ito'y hindi pangkaraniwan. Sila'y mga nilalang na taglay ang laki at lakas na lampas sa tao, kalahating laman at kalahating espiritu. Sila ang tinawag na Nephilim. Noon pa man at maging pagkatapos, ang mga higanting ito ay namuhay sa mundo. Isinilang mula sa mga anak ng Diyos at mga babae. Naging makapangyarihan sila at tanyag, mga alamat sa mga unang henerasyon ng sangkatauhan. Sa simula, namumuhay ang mga higante mula sa kalikasan. Nang huhuli sila at kumakain ng prutas at ani, ngunit ang kanilang gutom ay lumala. Nang hindi na kayang tugunan ng mundo ang kanilang pangangailangan, inatake nila ang mga tao, pati na rin ang mga hayop. Ang kanilang galit at kasakiman ay wala ng hanggan. Nagsimulang lumitaw ang mga kakaiba at nakakatakot na nilalang, hindi likas na pagsasanib ng iba't ibang uri. Patuloy na ibinunyag ng mga tagapagmatsid ang ipinagbabawal na kaalaman. Isa sa kanilang pinuno, si Azazel, nagturo sa mga tao kung paano gumawa ng mga sandata, espada at kalasag, and kung paano lumikha ng salamin, palamuti at mag-ayos ng mukha. Natuto ang mga babae ng sining ng pang-aakit gamit ang mga alindog at palamuti. May mga anghel namang nagturo ng sikreto ng mga bituin kung paano basahin ang kalangitan at kung paano gamitin ang mga halaman sa mahika. Nalasong mabuti ang mundo sa mga aral na ito at nakita ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, hindi mananatili ang aking espiritu sa tao magpakailanman sapagkat sila'y mortal lamang. Mula ngayon, ang kanilang buhay ay hanggang 120 taon na lang. Sa langit namayani ang katahimikan sa mga tapat na anghel. Isinara ang mga tarangkahan ng langit at tinawag ang mga arkanghel. Nilabag ng mga tagapagmatsid ang banal na hangganan. Sa lupa, natakot ang mga tao sa mga nilikhang gawa ng mga anghel. Naghari ang mga Nephilim na parang mga hari, sinasamba na parang mga Diyos. Ang kanilang tinig ay dumadagundong na parang bagyo, pinayayanig ang mga bundok sa ilalim nila.
Ang mga ilog ay dumaloy na may dugo, at ang kasamaan ay kumalat na parang apoy sa buong lupa. Pati ang kalikasan ay tila nagpakita ng matinding pagkabalisa. Bigla na lang dumilim ang langit. Ang mga ibon ay lumipad ng magulo. Hindi na sinusunod ang dati nilang landas. Ang lupa ay naglabas ng masangsang na amoy, parang daing ng buong mundo sa bigat ng kasalanan. Tila naramdaman ng lahat ng nilalang ang isang malalim na kaguluhan, isang di nakikitang kapahamakan, isang espiritual na sakit na sumiksik sa kaluluwa ng mundo. Sa panahong ito, pinili ng Diyos na kausapin ang isang kakaibang lalaki. Siya'y tapat lumalakad na kaayon ng may lalang at hindi sumamba sa mga higante ni sumama sa mga nahulog na anghel. Ang lalaking ito ay si Enoch. Habang nilulukob ng kapangyarihan ng Nephilim ang mga lungsod, biglang lumitaw si Enoch, tahimik ngunit matatag. Sa malakas na tinig, sinabi niya, "Kayong mga dating banal mula sa langit, iniwan ninyo ang inyong lugar at dinala ninyo ang kapahamakan sa lupa. Hahatulan ng makapangyarihan ang inyong mga gawa, hindi makakapagtago sa inyo ang mga bundok, at kahit ang kailaliman ng lupa, hindi makapagtatanggol sa inyo." Binalaan niya ang lahat na darating ang isang malaking baha na tatakpan ang lahat ng bagay. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa mga burol at lambak, ngunit kakaunti ang nakinig. Marami ang tumawa o binaliwala siya, subalit ang langit ay hindi na natiling tahimik. Ang mga hukbo ng makapangyarihan ay inihahanda na at ang paghuhukom ay malapit na. Halos abot na ng Diyos ang hangganan ng kanyang pagtitiis. At ito pa lang ang simula. Ang dating luntiang kapatagan ay ngayon ay nilalapastangan ng mabibigat na yapak ng mga higante. Wasak ang mga bukirin. Ang lupaing dating hitik sa ubas at puno ng olibo ay nagbago na. Nakatayong mga lungsod na yari sa bato ang pumalit sa mga hardin, itinayo ng dambuhalang mga kamay ng mga Nephilim. Walang awa ang paghahari ng mga anak ng nahulog na mga anghel. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab at ang kanilang tinig ay nagdadala ng takot sa sinumang makarinig. Bagamat kahanga-hanga ang kanilang anyo, ang kanilang puso ay puno ng kayabangan, kalupitan at walang tigil na pagnanasa sa kapangyarihan. Kinukuha nila ang lahat ng nais nila, mga tao, mga hayop, pati buong lupain. Walang makapigil sa kanila. Ang kanilang lakas ay walang katumbas, kaya ang takot ay naging pagsamba. Buong mga pamayanan ang nagsimulang kilalanin sila bilang mga Diyos. Itinayo ang mga altar sa kanilang pangalan, sinindihan ng mga apoy, sinunog ang mga handog, at umalingaw-ngaw ang mga awit ng papuri sa hangin, pinararangalan sina Og, Arba, Anak at Gilgamesh. Unti-unting nakalimutan ng sangkatauhan ang tunay na may lalang, wala na sa isip, wala na sa pananalita. Ipinagmamalaki ng mga tagapagmatsid ang mga nilalang na kanilang isinilang, hinayaan nilang turuan ng kanilang mga anak ang mga tao ng mga bagong batas at pamumuhay. Nagsimulang magtatag ng sarili nilang mga alituntunin ang mga Nephilim at sinunod ito ng mga tribo. Kumalat ang digmaan na parang salot, sinakop at tinalipin ng mahihinang grupo, ginawang aliwan ng karahasan. Ang mababangis na paligsahan ng mga higante ay naging pampublikong palabas. Ang mga lungsod nila ay pinalamutian ng mga pader na gawa sa mga bungo ng tao. Pati ang langit ay tila nagluksa sa sinapit ng daigdig. Ang mga tao na hawa sa bagong kaayusan ay nagsimulang tularan ang kalupitan ng kanilang mga pinuno. Lumaganap ang kasamaan sa lahat ng dako. Ang mga babae, tinuruan ng nahulog na nilalang na si Tamil, ay natutong gumamit ng mahika at mga orasyon. Ang mga lalaki ay gumamit ng mapaminsalang sandatang yari sa tanso at maitim na bakal, pinanday sa kamay ni Azazel. Parang buong mundo ay nabalot ng isang mahiwagang sumpa.
Ngunit ang mga palatandaan ng pagbabagong dumarating ay hindi na maikakaila. Nawalan ng lakas ang sikat ng araw. Hindi na sumusunod ang mga panahon sa kanilang dating ayos. May mga pagkakataong nagiging pula ang tubig sa mga ilog at lawa. Ang mga hayop ay bigla na lang nagkakasakit. Natutuyo ang mga puno kahit wala pa sa panahon. May mga kakaiba at baluktot na nilalang na gumagala sa kagubatan. Tila ang mismong kalikasan ay naghihirap. At tumingin ang Diyos sa mundo at nakita niyang ito'y puno ng katiwalian. Lahat ng may buhay ay lumihis sa matuwid na landas. Sa kaitaasan, tahimik na nanonood ang mga tapat na anghel. Mula sa trono ng makapangyarihan, lumalabas ang ganap na katarungan. Sa piling ng mga nilalang sa langit, bumalot ang lungkot. Inihahanda ang banal na paghuhukom. Ngunit bago ito dumating, may isa pang pagkakataon ng awa, isang huling panawagan. Habang ang mga tagapagmatsid ay nagpapakasasa sa kanilang mga muog na bato, at ang mga higante ay naglalabanan sa mga bundok, isang nag-iisang lalaki ang naglakad sa tigang na bukirin. Ikinakalat ang mga babala na parang binhi sa hangin. Ang kanyang pangalan ay Enoch, ikapitong salinlahi mula kay Adan. Iniiwasan siya ng mga tao, kinukutya siya ng mga pinuno, ngunit hindi tumigil si Enoch sa pagbibigay ng kanyang mga hula. Sa isa sa kanyang mga pangitain, dinala siya paitaas sa langit. Ang nakita niya roon ay hindi kailanman kayang ilarawan ng tao. Pagbalik niya, isinulat niya ang lahat ng ipinakita sa kanya. Manginginig ang mga bundok, babagsak ang mga bituin mula sa langit, magbubukas ang kalangitan at bababa ang mga hukbo ng Panginoon sa kaluwalhatian. Hahatulan ang mga higante at ang mga anghel na nagbigay buhay sa kanila ay itatapon sa isang piitang walang hanggan. Hindi ba't noong unay pinagtawanan siya ng mga tagapagmatsid? Ngunit alam nilang totoo ang mga salita ni Enoch. Natakot sila sa makapangyarihan. Sa gitna ng takot, nakiusap sila kay Enoch na mamagitan para sa kanila. Ipinasa nila sa kanya ang mga sulat ng paghingi ng tawad, umaasang dadalhin niya ito sa may lalang. Buong bigat sa puso, tinanggap ni Enoch ang kanilang mga mensahe. Muli siyang dinala paitaas, ngunit noon nakapagpasya na ang Diyos. Pagbalik niya, basa ang kanyang mga mata sa lungkot at ang kanyang diwa ay puno ng dalamhati. Hinarap niya ang mga nahulog na anghel at sinabi, "Hindi kayo makakatanggap ng kapayapaan. Mamamatay ang inyong mga anak na Nephilim. Mapapanood ninyo habang bumabagsak sa kawalan ang lahat ng itinayo ninyo." Tumahimik ang mga anghel sa takot. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan ng mga tagapagmatsid ang tunay na pangamba. Sa lupa, patuloy ang mga higante sa pagtatayo ng mga tore. Mas mataas pa, iniisip nilang maaabot nila ang kalangitan. Ngunit iniwan na sila ng karunungan. Habang lumalaki ang kanilang katawan, lalo namang nangingitim ang kanilang puso. Nag-away-away sila. Ang bawat angkan ng mga higante ay nais maging nag-iisang hari ng lupa. Isa-isang gumuho ang mga lungsod. Dumaloy ang dugo sa mga lambak na parang ilog. Ang mga tribo ng tao, binalot ng takot, nagsimulang sumigaw sa kahit sinong nilalang na tila may kapangyarihang iligtas sila. Gumala ang mga mapanlinlang na espiritu sa gitna ng mga tao, ikinakalat ang maling turo at hinihikayat ang pagkawasak. Nahulog ang mundo sa dilim na tila wala ng pag-asa. At sa gitna ng kaguluhang ito, may bagong tauhang lumitaw. Isa lamang siyang karaniwang lalaki, hindi higante, walang karangalan, walang pangalan, ngunit tapat ang puso niya at ang kanyang paningin ay laging nakatuon sa langit. Siya si Noe. Habang naglalabanan ang mga Nephilim at bumabagsak ang mga lungsod sa ilalim ng kasalanan, si Noe ay nanatiling malapit sa Diyos. Namuhay siya ng may integridad sa panahong bihira ito. Ginawa niya ang trabaho ng kamay, binungkal ang lupa,
ngunit nanatiling konektado ang kanyang espiritu sa may lalang. Kahit bumagsak ang mundo sa kabaliwan, kumapit siya sa katahimikan, katarungan at pagtitiwala sa Panginoon. Napakalalim na ng kabulukan, pati mga hayop ay nabago na. May mga kakaibang hayop na gumagala sa mga burol, halos wala nang natitirang tunay na lahi ng tao. Ngunit kay Noe, nakita ng Diyos ang huling ningas ng katapatan at tinawag niya siya. Isang gabi, habang natutulog si Noe sa ilalim ng isang matandang puno ng igos, lumitaw ang isang maliwanag na liwanag, parang apoy, ngunit hindi nasusunog. Binalot siya ng presensya ng Panginoon at may tinig na nagsalita. Dumating na sa harapan ko ang wakas ng lahat ng may buhay, sapagkat puno ng karahasan ang lupa. Wawasakin ko ang lahat. Gumawa ka ng isang sasakyang yari sa kahoy ng gopher. Namutla si Noe, ngunit hindi siya tumutol. Tahimik siyang sumang-ayon at sinimulan ang gawain. Sa kaitaasan, nagniningas sa kadalisayan ang trono ng Diyos. Sa harap ng makapangyarihan ay nakatayo ang 4 na dakilang arkanghel, sina Miguel, Rafael, Gabriel at Uriel. Bawat isa ay pinagkalooban ng banal na tungkulin. Naubos na ang pagtitimpi ng Diyos, ang daing ng lupa at ang tinig ng mga inosente ay humihingi ng katarungan. Dumating na ang oras. Ipinadala si Miguel upang hatulan ang mga tagapagmatsid. Inutusan si Rafael na dakpin si Azazel at itapon sa hukay ng kadiliman. Si Gabriel ay isinugo upang pasimulan ang alitan sa mga Nephilim, upang sila mismo ang maglipol sa isa't isa. Si Uriel ay bababa upang ipahayag ang huling babala sa sangkatauhan. Samantala, si Enoch ay muling dinala sa kalangitan. Doon, nakita niya ang mga silid ng apoy at ang mga ilog ng liwanag na dumadaloy mula sa trono. Nakita niyang binuksan ang mga banal na aklat. May mga pangalang naisulat at may mga binura. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata. Bumalik siya sa lupa at ipinahayag ang huling mensahe sa mga nahulog. Wala nang awa para sa inyo. Itatapon kayo sa kailaliman, lilipulin ang inyong mga anak at lilinisin ang daigdig. Mula sa pagkawasak na ito, muling magsisimula ang lahat. Si Azazel, ang pinakamapagmataas at tiwali sa lahat ng nahulog, ang unang hinatulan. Siya ang nagtulak sa sangkatauhan sa karahasan, nagturo sa kanila ng paggawa ng mga Diyos-Diyosan, maling paggamit ng katawan, at pagbabago sa likas na kaayusan. Natagpuan siya ni Rafael na nagtatago sa mga bangin ng Dudael. Gamit ang mga tanikala ng apoy, iginapos siya ng arkanghel, hinila sa matatalim na bato hanggang sa isang madilim na hukay. Doon, ibinagsak si Azazel, ikinulong sa walang hanggang kadiliman, naghihintay sa huling araw ng paghuhukom. Samantala, nagtungo si Gabriel sa mga matitibay na tanggulan ng mga Nephilim. Itinanim niya ang mga binhi ng pag-aalinlangan. Nagsimulang mag-away ang mga higante. Ang mga grupong dating magkakampi ay naglaban-laban. Nahulog sa matinding tunggalian ang mga anak ng tagapagmatsid. Dito nagsimula ang kanilang pagbagsak. Si Miguel, pinuno ng mga hukbo ng langit, ay hinarap mismo ang mga tagapagmatsid, ang mga nagkubli sa mga yungib at mararangyang bulwagan. Taglay pa rin nila ang anyong makapangyarihan, ngunit nang humarap sa lingkod ng kataas-taasan, sila'y nanginig sa takot. Isa-isa silang ginapos at inihulog sa pinakamadilim na mga kuweba. Sa ibabaw ng mga kulungan, inilagay ang nagliliyab na mga batong di na maaaring igalaw panghabang buhay. Habang umuugong ang digmaan sa langit, patuloy sa paggawa si Noe. Araw-araw, dahan-dahang nabuo ang daong. Umabot ito sa 300 siko ang haba, 50 siko ang lapad. Ang taas nito'y naging isang dambuhalang sasakyang pandagat, ginawa sa pananampalataya, pagtitiis at pagsunod. Hindi nakipagtalo si Noe, tahimik lang niyang tinupad ang utos. Tinawanan siya ng mga tao,
Noe, nasaan ang makapangyarihan mong Diyos? Bakit ka gumagawa ng napakalaking bangka? Maglalayag ka ba sa tuyong lupa? Ngunit hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Muling nagsalita ang Diyos, "Pumasok ka sa daong, ikaw at ang iyong sambahayan, sapagkat nakita kong ikaw ay matuwid sa lahing ito." At nagsimulang dumating ang mga hayop, dalawa-dalawa, sakto ang bawat pares. Lumipad ang mga ibon at dahan-dahang lumapag. Gumapang ang mga ahas sa kanilang pwesto. Dumating ang mga leon, baka at usa. Lahat ay sumusunod sa hindi nakikitang panawagan. Ito ang tinig ng kanilang may lalang. Nagsimulang magbago ang kalangitan. Umihip ang kakaibang hangin. Umalis ang mga anghel. Nakakulong na ang mga nahulog. Patuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng mga higante. At sa ikapitong araw, dumating na ang sandali. Pumasok si Noe sa daong kasama ang kanyang asawa, ang tatlo niyang anak, sina Sem, Ham at Japet, at ang kanilang mga asawa. Isinara ang pintuan, hindi ng tao, kundi ng kamay ng Diyos mismo. Sinundan ito ng katahimikan. Ang mga ulap ay naging makakapal na itim na pader. Lumagos ang kulog sa kalangitan na may mabagsik na puwersa. Hindi na banayad ang kalikasan, ito'y mabangis at matindi. Bumaha ang mga ilog lampas sa pampang. Umalingaw-ngaw ang hangin sa mga taluktok ng bundok. Ang buong sangnilikha ay umungol na parang babaeng nanganganak, nanginginig sa sakit at puot. Natapos na ang panahon ng biyaya. Sa loob ng daong, yumuko si Noe sa panalangin. Nanginig ang sasakyang gawa sa kahoy sa unang sabog ng kulog, ngunit ang kanyang matahimik na mukha ay kabaligtaran ng sindak sa labas. Sa labas, nagtatakbuhan ang mga tao. Pumunta sila sa mga templo, sumisigaw sa mga estatwa at Diyos-Diyos ang bato. Ngunit walang tinig na tumugon. Mahigpit na nakasara ang pintuan ng daong. Pagkatapos, may malalim at nakakatakot na tunog na bumalot sa paligid, nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sumabog ang mga tubig sa ilalim. Sa araw na iyon, nabuksan ang mga tagong bukal ng kalaliman at nabiyak ang kalangitan. Mula sa ibaba, bumulwak ang mga malalakas na agos ng tubig. Gigantik na bugso ng tubig ang lumusob sa mga bayan at bukirin. Kasabay nito, bumuhos ang bagyo mula sa langit. Ang ulan ay hindi basta bumagsak, ito'y umatake. Hindi lang ito tubig, ito'y paghuhukom sa anyong likido. Ang mga Nephilim, puno ng kayabangan, hindi agad nataranta. Ang iba ay natawa pa. Ang ilan ay nagalit. Umakyat sila sa pinakamataas na tore at mga bundok. Iniisip na ang kanilang laki at lakas ang magliligtas sa kanila. Ngunit hindi alintana ng baha kung gaano sila kataas. Lalo pa itong tumataas sa bawat sandali. Si Gilgamesh, isa sa pinakamatitinding higante, sumigaw sa langit. "Ito ba ang iyong paghihiganti? Ito ba ang parusa mo sa aming pag-ibig?" Ngunit nanatiling tahimik ang langit, tanging ang kulog lang ang tumugon, kumakaskas na parang latigo. Si Og, ang higante mula sa silangang kabundukan, sinubukang lumangoy sa gitna ng kaguluhan. Gumalaw ang kanyang mga bisig na parang malalakas na sagwan sa baha. Ngunit kahit gaano siya kalaki, wala siyang natagpuang kaligtasan. Nilamon siya ng isang dambuhalang ipo-ipo. Umalingaw-ngaw ang kanyang huling sigaw sa gitna ng tubig. Humagulgol sa takot ang sangkatauhan, umatungal sa dalamhati ang mga higante. Sa kailaliman ng lupa, narinig ng mga nakakulong na tagapagmatsid ang mga sigaw at mga pagyanig sa itaas, mga bunga ng kanilang paglabag. Sa kadiliman sumigaw si Azazel. Ang dati niyang mapagmataas na mga mata ay tanging anino na lang ang nakikita. Ang katahimikan ng kanyang kulungan ay napunit ng mga ungol ng lungkot mula sa mga anghel na minsang nangahas lumaban. Sa loob ng daong, naramdaman ni Noe ang pagbayo ng mga alon sa katawan ng sasakyan, ngunit nanatili siyang matatag sa pananampalataya. Kasama niya ang Diyos sa gitna ng unos. Hindi tumigil ang ulan.
40 araw at gabi itong bumuhos, walang pahinga. Maging ang pinakamataas na bundok ay nalunod sa baha. Walang nilikhang may buhay ang nakaligtas. Ngunit walang nakatakas sa mga mata ng langit. Bawat sandali ay naisulat sa aklat ng kalangitan. Ang mga pangalan ng mga Nephilim ay pinawi mula sa mga banal na tala. Sa itaas, nagalak ang kalangitan na ipagkaloob ang katarungan. Muling nagningning ang mga bituin na ibalik ang balanse. Sa ilalim ng tubig na naig ang katahimikan. Nalinis ng baha ang mundo mula sa dalamhating mula sa Diyos. Umagos ang daong sa ibabaw ng kalaliman, lumulutang sa ibabaw ng dating may buhay. Wala nang natirang makikita, tila iniwan na ang daigdig. Ngunit hindi nakalimot ang Diyos, lumipas ang mga araw. Nagsimulang umihip ang hangin, unti-unting humupa ang tubig. Sa wakas, tumigil ang daong sa matataas na lupa ng Ararat. Nagpalipad si Noe ng uwak. Pagkatapos, isang kalapati. Natapos na ang mahabang panahon ng paghihintay. Mula sa bintana ng daong, tumingin si Noe sa isang mundong nagbago na. Ang lahat ng dati, ang mga tore, ang mga templo, ang mga monumento ng Nephilim ay nawala. Ang kanilang alaala ay nalibing sa putik at katahimikan. Ngunit sa kabila ng nakikita, may gumalaw pa rin sa di nakikita. Hindi tuluyang nawala ang bakas ng sinaunang kasamaan. Sa mga tagong lugar, naghihintay ang mga nalalabing bakas ng tiwaling lahi, naghahanap ng panibagong pagkakataon. Muling sisibol ang buhay, ngunit hindi pa tuluyang napawi ang dilim. Nang huminto ang daong at nagsimulang matuyo ang lupa, lumantad ang isang tahimik at hungkag na mundo. Walang lungsod, walang iyakan, walang altar na may mantsa. Binuksan ni Noe ang takip at tumingin sa malinis na abot-tanaw. Para bang muling isinilang ang daigdig, bagong bunga ng pagkawasak. Ang una niyang ginawa ay magtayo ng altar. Walang ginto, walang inukit na Diyos-Diyosan. Tanging mga batong maingat na inayos at pusong puspos ng pasasalamat. Doon, naghandog siya mula sa malilinis na hayop. Umakyat ang samyo ng handog, marahan sa langit, parang insensong naghahanap ng kapayapaan. At kinalugdan ng Panginoon ang bango ng handog at sinabi sa kanyang sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao." Kahit pa ang kanyang puso ay may hilig sa kasamaan mula pagkabata. At doon gumawa ang Diyos ng isang banal na pangako, isang bagong tipan. Pinintahan ng langit ang himpapawid ng makukulay na liwanag na kailan may di pa nakita. Isang arko ang lumatag mula sa bundok hanggang ulap. Hindi lang ito liwanag na yumuko sa ulan. Ito'y isang simbolo magpakailanman. Inilagay ko ang aking bahaghari sa mga ulap, sabi ng Diyos, at ito'y magiging tanda ng aking pangako sa pagitan ko at ng lupa. Lumakad si Noe at ang kanyang mga anak patungo sa bagong simula. Sina Ham, Sem at Japet ay natutong magtanim, magtayo ng tahanan at alagaan ang lahat ng nilalang. Mula sa kanila, lumitaw ang mga bagong henerasyon. Buong mga bansa ay mag-uugat balang araw sa tatlong ito. Nabuo ang mga bagong wika, nahati ang mga lupain at nagpatuloy ang mundo, habang buhay na may tatak ng isang pangakong nakasabit sa langit. Ngunit kahit sa katahimikan ng isang muling isinilang na mundo, mahina pa ring humihimig ang nakaraan sa hangin. Sa mga anak ni Ham, nagsimulang lumitaw muli ang matatandang kwento. Mga salaysay tungkol sa mga higante, makapangyarihan at napakataas. May mga alamat na nagsasabing may mga nilalang na may pambihirang lakas na nakaligtas sa malaking baha, umuling lumitaw sa tiwaling dugo. Hindi ipinaliwanag ng mga banal na kasulatan kung paano, ngunit sila'y bumalik. Hindi na kasing lakas tulad noon, ngunit nananatiling nakakatakot. May mga bagong tribo na lumitaw, Anakim, Raphaim, Emim at Zuzim. Sila'y nanirahan sa iba't ibang lupain, patuloy sa pagdami. Malalaki ang kanilang pangangatawan. Ang kanilang mga tinig ay kumukulog sa lakas.
Ang kanilang mga sandata ay kasinlaki ng mga punong kahoy. Tila ang dugo ng Nephilim ay hindi tuluyang nawala. Nanatili ito sa mga ugat ng sangkatauhan at ang mga kwento'y lumaganap na ipasa mula sa salinlahi sa salinlahi. Isinasalaysay nila ang tungkol sa isang pinuno sa Bashan na sinasabing natutulog sa kama ng bakal, 9 na siko ang haba. Sa Canaan, gumagala ang mga anak ni Anak. Pinaniniwala ang may kaugnayan sa sinaunang mga higante. Nagtayo sila ng mga lungsod na tila umaabot sa langit. Hindi lamang ito mga alamat, ito'y mga bulong na paulit-ulit nakapangingilabot. Nagbago man ang mga pangalan sa paglipas ng panahon, hindi nagbago ang pangamba. Ang paghihimagsik na minsang nagdala ng kapahamakan ay muling bumubulong. Ngayon ay ginugulo ang mga inapo ng mga iniligtas noon. Ngunit pumili ang Diyos ng bayan para sa kanyang sarili. Isang bayang magmumula kay Abram. Isang inapo ni Sem mula sa kanya ay babangon ng isang bansa, isang bayang lalakad sa lupang ipinangako noon, at balang araw ay muling haharap sa mga higante ng alamat. Ngunit hindi pa dumating ang oras na iyon. Kumalat ang mga anak ni Noe sa buong lupa. Ang mga inapo ni Ham ay nagtungo sa timog, itinatag ang mga lupaing gaya ng Ehipto at Kanaan. At sa kanila lumitaw si Nimrod. Lumaganap ang lahi ni Hapet sa mga rehiyong hilaga, at mula kay Sem ay dumaan ang angkan na mag-iingat ng tipan hanggang sa paglipas ng mga siglo ay darating ang tinatawag na Mesyas. Ngunit hindi na natiling libing lamang sa alamat ang mga higante. Sila'y muling babangon. Isang gabi nakatayo si Noe sa ilalim ng mga bituin, ang kanyang mukhang kulubot ay payapa at puno ng karunungan. Lumapit si Sem na may dalang saro ng alak. Nakatingin si Noe sa langit at mahina siyang nagsalita. Bumalik na sila. Nagtaka si Sem. Sino po, Ama? Ang mga makapangyarihan, sagot ni Noe. Mas maliit ngayon, ngunit pareho pa rin ang espiritu. Ramdam pa rin ng lupa ang bigat nila. Itinaas niya ang kamay sa langit. Ngunit tingnan mo riyan, naroon pa rin ang bahaghari. Habang nagniningning ito, may pag-asa pa kahit muling bumalik ang kadiliman. At sa katahimikan, pumasok siya sa kanyang tolda. Malapit na ang katapusan ng mga araw ni Noe sa lupa, ngunit ang kanyang kwento'y mananatili. Ang alaala ng dakilang baha ay tatawid sa mga lupain at henerasyon. Balang araw, isasalaysay din ito ng malalayong mga bansa mula sa tuktok ng Andes hanggang sa gilid ng Himalayas, mula sa mga scroll ng Hebreo hanggang sa mga alamat ng Babylonia. Bawat kultura ay may sariling bersyon ng malaking baha at ng mga higanteng minsang naglakad sa lupa bago dumating ang tubig. Namatay si Noe sa edad na 950. Inilibing siya sa kabundukan, malayo sa mga lugar kung saan magaganap ang mga darating na digmaan. Dinala ng kanyang mga anak ang kwento at ang mga higante, bagaman humina, ay patuloy na gumagala sa lupa. Hindi na sila laman at dugo, ngunit naging mga aninong gumagala, mahihinang alingaw-ngaw ng sinaunang paghihimagsik ng mga tagapagmatsid. Ngunit darating ang panahon na ang mga tao ay babangon ng may tapang. Hindi sa kataas-taasang lakas na tulad ng mga Nephilim, kundi sa hindi matitinag na pananampalataya ng mga propeta. Sa kanila, isang araw, tatayo ang isang batang pastol. Ang panahon ay dumaan na parang hininga ng natutulog na higante. Mula sa mga abo ng baha, sumibol ang mga bagong bansa. Kumalat sa mga lupa at lambak ang mga inapo ni Noe, dumami ang kanilang bilang, kasabay ng mga alaala at mga takot. Sa Canaan, may mga bulong na lumilipat mula tribo sa tribo. Mga kwento tungkol sa matatayog na mandirigma, sa mga lungsod na tila humahalik sa langit, at sa mga muog na tila kinaroroonan ng langit mismo.
Sa mga lungsod na iyon naninirahan ang mga pangalang may madilim na pamana, mga anak ng nalimutang mga higante, mga inapo ng sinaunang mga anino. Sa mundong ito, pumasok ang bayang Israel, pinangungunahan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Pinalaya mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ni Moises. Gumala sila sa ilang, ang kanilang mga matay nakatuon sa lupang ipinangako sa kanilang mga ninuno. Ngunit bago nila ito makamtan, kailangan muna nilang harapin ang mga naiwan sa lahi ng mga higante. Ang pamana ng Nephilim ay naghihintay pa rin. Nang magsugo si Moises ng 12 lalaki upang galugarin ang lupain ng Canaan, 10 ang bumalik na may takot. Totoong masagana ang lupain, sabi nila, ngunit napakalalaki ng mga taong naroroon. Nakita namin ang mga anak ni anak, mga inapo ng dating mga higante. Sa harap nila, pakiramdam namin ay mga tipaklong lang kami. Nababalot ng takot ang bayan. Nagsisigaw sila sa kawalang pag-asa, hinangad na lang bumalik sa Ehipto. Ngunit 2 lalaki, sina Josue at Caleb, ang tumindig laban sa agos ng takot. Huwag kayong matakot sa mga tao sa lupang ito, sigaw nila. Parang tinapay lang silang lulupigin natin. Kasama natin ang Panginoon, huwag kayong mangamba. Umalingaw-ngaw ang kanilang matapang na salita na parang kulog sa buong kampo. Ang takot na henerasyon ay namatay sa ilang, ngunit ang mga anak ng mga naniwala ang makakakita sa pagbagsak ng mga higante. At ganun nga ang nangyari. Sa pamumuno ni Josue, tumawid ang Israel sa ilog Jordan at nagsimula ang mga labanan. Ang mga lungsod gaya ng Hebron, Debir at Anab, mga muog ng mga Anakim, ay bumagsak sa mga espada ng mga lumalakad sa pananampalataya. Ang mga higante ay natalo isa-isa, ngunit may isa pang natira, ang pinakakinatatakutan sa lahat. Sa teritoryo ng Bashan, namuno si Og, ang huli sa mga Rephaim. Ang kanyang higaan ay yari sa bakal at ang anyo niya ay napakalaki. Ang kanyang pangalan ay nagpapanginig sa mga hari, ngunit hindi kay Josue. Huwag kang matakot sa kanya, wika ng Diyos, sapagkat ibinigay ko na siya sa iyong kamay. At tinalo si Og, nasakop ang rehiyon ng Bashan, wasak ang mga altar ng mga pagano. Ang madilim na pamana ng nakaraan ay dinurog ng liwanag ng pananampalataya at pagsunod. Ngunit ito ay hindi pa ang huling kabanata. Mula sa mga Filisteo, isang bagong pangalan ang lilitaw, isang pangalang aalingaw-ngaw sa buong kasaysayan. Si Goliath, isang mandirigmang napakataas, halos 3 metro ang taas. Ang kanyang baluti ay kumikislap na parang apoy at sa kanyang mga mata ay naglalagablab ang kayabangan. Sa loob ng 40 araw, nilait niya ang hukbo ng Israel mula sa lambak ng Ila. Magpadala kayo ng isang lalaki upang makipaglaban sa akin. Kapag tinalo niya ako, kami maglilingkod sa inyo. Ngunit kung ako ang mananalo, kayo ang maglilingkod sa amin. Nanginig sa takot ang Israel, maging si Haring Saul ay hindi tumugon sa hamon. Ngunit mula sa kabundukan, habang nagpapastol ng tupa, dumating ang isang binatilyong may tangan lamang na tungkod at 5 makinis na bato sa kanyang sisidlan. Ang pangalan niya ay David. Walang halaga sa paningin ng mga sundalo, ngunit dakila sa paningin ng Diyos. Tumahimik ang buong larangan. Sa isang panig si Goliath, karangalan ng mga Filisteo, nababalutan ng tansong baluti at puno ng paghamak. Sa kabila, isang simpleng binata, walang espada, walang kalasag, tanging pananampalataya ang kanyang sandata. Akala mo ba aso ako at lalapitan mo lang ako ng mga patpat? Sigaw ng higante, sabay dura ng paghamak. Ngunit hindi natinag si David. Hindi siya tumingin sa armas o laki. Ang kanyang mata ay nakatuon sa panglalait na ibinato sa Diyos ng Israel. Lumapit ka sa akin na may espada, sibat at kalasag. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo sa langit, ang Diyos ng Israel na iyong ininsulto. Tila huminto ang paghinga ng langit, pati mga anghel ay tahimik na nanood, at tumilapon ang bato.
isang mahinang huni, isang biglang huling tama, bumagsak si Goliath. Tulad ng isang mapagmataas na punong kahoy na bulok na sa loob, bumaligtad siya, mukha muna sa alabok. Natapos ang paghahari ng higante, hindi sa lakas, kundi sa pananampalataya. Mabilis na tumakbo si David, kinuha ang espada ng nabuwal na mandirigma at sa isang mabilis na galaw, inalis ang kanyang ulo. Yumanig ang lupa, nagkagulo ang mga Filisteo at nagsitakas. Ang takot na dati nilang ibinunga, bumalik sa kanila. Ngunit hindi pa yon ang katapusan. Ito pa lamang ang simula ng huling habulan. Si David ay magiging hari, isang pastol na pinutungan ng tapang at sa ilalim ng kanyang pamumuno hahabulin at lilipulin ang huling mga higante. Ang unang bumagsak ay si Ishbi-Benob na nagtangkang patayin si David sa labanan. Bitbit niya ang sibat na may bigat na 300 siklo ng tanso, ngunit pinatumba siya ni Abishai, anak ni Zeruiah. Sumunod si Saf, isa pang mandirigmang inapo ng Rephaim, napatay siya ni Sibekay na taga-Husha sa isa pang labanan. Pagkatapos ay si Lahmi, kapatid ni Goliath mula sa Gat na may sibat na kasing laki ng panghabi. Siya rin ay pinatumba, pinatay ni Elhanan, anak ni Jare-Oregim. At sa wakas, lumitaw ang isang higanteng walang pangalan. Inilarawan siyang may 6 na daliri sa bawat kamay at paa, 24 lahat. Isang nakapanghihilakbot na anyo, ngunit tulad ng iba, siya'y bumagsak rin. Sa panahong ito, si David ay hindi na ang batang pastol na minsang tumayo sa lambak. Isa na siyang hari. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling tapat sa parehong pananampalataya. Saan man siya magpunta, ang lahi ng mga higante ay bumabagsak sa kanyang likuran. Para bang mismong langit ang nagtatapos ng isang kwentong nagsimula pa noong sinaunang panahon ni Noe. Ang mga taong tumalo sa huling mga Rephaim ay hindi mga nilalang ng langit. Hindi rin sila mga higante. Sila ay karaniwang mandirigma, ngunit sa loob ng bawat isa sa kanila ay nagliliyab ang isang bagay na hindi kailanman naranasan ng mga higante, ang presensya ng Diyos na buhay. Kaya't sa bawat labanan sa pamamagitan ng mga bato, espada at matatag na puso, ang tiwaling lahi ng mga Nephilim na durog mula pa noong baha ay tuluyang winakasan. Ang mga lungsod na minsang pag-aari ng mga higante ay naging guho. Nanatili ang kanilang mga pangalan bilang babala, ang kanilang masasamang gawa na alaala bilang mga aral ng pag-iingat, at ang kanilang mga espiritu, walang katawan at talunan, ay gumagala pa rin sa anino, naghihintay sa araw ng pangwakas na paghuhukom. Ngunit sa puso ng mga tapat, may isang katotohanang hindi kailanman nayayanig. Hindi kapangyarihan ang nagpapaluhod sa mga higante, kundi pananampalataya.